Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post, ang balita ngayon. Pahayag ni Senate President Soto. Baka daw posibleng babalik si Senator Lacson as chairman ng Blue Ribbon Committee. Laban bawi, laban bawi. Lacson babalik bilang Blue Ribbon chairman? Question mark. Posibleng muling pamunuan ni Senator Lacson ang makapangyarihan Senate Blue Ribbon Committee matapos ihayag ni Senator Soto na karamihan umano sa mga senador ay gusto siyang bumalik bilang chairman. Sabi ni Soto, hopefully makatawag kami ng meeting very soon before the end of October. And then hopefully, baka medyo pa man lang di ay, makumbinsi natin si Senator Lacson na bumalik as Senate Blue Ribbon Chair. Karamihan ng kasama ko sa majority gusto siya bumalik Diyan tayo mamaya. Kasi ang rason ng kanyang pag-resign marami daw bumabati ko sa kanya. Ay, sos. Matatandaang nagbitiw si Lacson bilang chairman kasunod ng mainit na investigasyon sa mga umano'y irregularidad sa flood control projects. Isang isyong patuloy na binabantayan ng publiko dahil sa lawak ng pundo at saklaw ng proyekto. Okay? So, tignan natin ang people who reacted. Ito ko. Okay, 11,000 people who reacted. 6,900 ang tumatawa. 1,200 ang galit. 2,800 lang ang nag-like. Ibig sabihin, halos 85% hindi na naniniwala dito sa ginagawa ng Senado. Okay. Kilala si Senator Lacson na fighter. Hindi yan umaatras sa matinding labanan. Kaya napakataas ang respeto ko kay Senator Lacson noon. Throughout his political career, pagiging senador, talagang ayaw niya ng korupsyon, ayaw niya ng kalokohan sa budget. Kaya nung naging chairman siya sa Blue Ribbon, okay lang sa akin, kahit nawala. Pinaka-the best sana si Senator Marcoleta. Kaya lang, nag-change leadership. Total, Lacson naman ang pumalit. Okay ako, no problem. Kaya lang, biglang nagbago ang ihip ng hangin nung lumabas ang isang Master Sergeant Orly Gutesa na nagbago naman ang hinahangaan kong Lacson. Bakit kaya? Tapos yun, nag-resign. Nang dahil lang daw sa batikos ng kapwa niya senador. Hindi yun yung Lacson na kilala ko. Nang dahil lang batikos ng kapwa niya senador, pasensya na kayo, medyo maingay ang background ko. Nagluluto, nasa kitchen ako. Nang dahil lang sa batikos, nag-resign. Ngayon, babalik dahil gusto ng mga senador. So, ano ba yung sinasabi niyang batikos ng kapwa niya senador? So, kung babalik man siya, okay lang. Kung yan ang decision. But to me, personal opinion ko lang ito, wala na akong tiwala dito sa mga investigasyong ginagawa. Both ICI at saka Blue Ribbon. Wala na. Personal opinion ko lang yan. Wala nang patutunguhan ito. Walang makukulong na mga politiko. Kung meron man, mga ordinaryo lang, yung mga least guilty, yung mga contractors. To me, ang mga contractors, biktima rin yan. Dahil
Napipilitan silang magbigay ng kickback dahil yun ang sistema eh. So, silang makakasuhan. Ang mga maliliit na district engineers sa DPWH makakasuhan. Posibleng makulong dahil may mga pinirman eh. Pagdating sa politiko, makikipagpustahan ako. Walang makukulong na politiko dito sa ginagawang investigasyon. Pwedeng may makasuhan kasi madali man lang magsampa ng kaso. But up to now, wala pa rin. May post si Professor Malutikia after 72 or 78 days, 1.2 trillion pesos na wala. Wala pa rin nakasuhan, wala pa rin nakulong na politiko as of now. ICI, go on, ICI. Magkano ang ginagastos natin sa sweldo ng mga ICI members? Pera pa rin natin yan. Meron bang magandang resulta? Yes, may conclusion. Kaya lang ang tanong, maniniwala ba ang taong bayan sa magiging conclusion ng ICI? I doubt so. Sigurado yan. Hanggang saldi ko lang yan. Yan ang script. Saldi ko, panagutin. Nasaan si saldi ko? Nasa ibang bayan. Mabuti pa itong si Congressman Toby Chanco. Mayroong sense of urgency. Time of the essence. I-cancel na natin ang passport. Wala. Hindi daw pwedeng basta-basta i-cancel ang passport. Bawal daw sa batas. Nangangamba si Congressman Toby Chanco, baka daw sa tagal ng aksyon ng gobyernong ito, baka daw makakuha na ng passport or citizenship si Saldico sa ibang bansa na wala tayong extradition treaty. Solved na ang lahat. Safety na sila. Kasi kung walang Saldico na magsasalita, ay di safety yung nasa taas niya. Di ba ganon? Hindi daw pwedeng i-cancela ang passport. Bakit itong si ex-Senate President Franklin Drilon? Abogado yan ha? Bakit si former Ombudsman Mercedes Carpio Morales? Silang nagsasuggest, i-cancel. Mga abogado yan. Sabi ng DP, hindi daw pwede. Ganyan po. Kung ayaw, maraming dahilan. Kung gusto, maraming paraan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Na anak ko diri sa area ni Rodani sa iyang tanom nga kape, so mag-aabuno siya. So mag-aabuno si Rodani og well grow. So kining mo na ni itsura sa iyang kape nga tulo na kabulan naanay mga sanga. So kaluoy sa Ginoo maayo gid ang among tanom. So ibanga gyud ang well grow para gyud nga mosuyop ang kape. So naay mga sanga. Karon naman sa pag-abuno maga-spray na pod si Rodani si ang kape. Okay, salamat sa Ginoo kay naka-spray na pod ko ug naka-abono sa kape. Nga kaluoy sa Ginoo maayo naging pagturok sa akong kape. Oo.
Padayon ang tabang. Naot unta nga mapadayon ang tabang ani sa pagsuporta aning pag-abono sa kape ba. Aron manambok ni among kape dire. Pila din ni ka punuan ang imong kape? 600 ni. 600. Oh. Kung maka punar bismid kape ani, maawas na gyud mi sa Kristo ug makapaeskwela pud mi sa among mga anak. Salamat kayo. Salamat sa Ginoo.